Medyo nakakabahala, record high, Weng, yung dami ng mga barko na nakikita ngayon sa paligid po ng West Philippine Sea, no? Ayungin, Bajo de Masinloc, Escoda Escoda Shoal. Shoal, mga kapuso. At ang record, 251 na as of last count. Ang dami na, sobrang dami na, no? Masasabi mo pa bang atin pa yung lugar? Yun ang parang in-invade na nila yung lugar na yan Oo. na bahagi ng ating exclusive economic Hindi pa ba zone. invaded yun, Tony? Yun nga ang gusto natin malaman. Nasa linya natin si Undersecretary Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek, magandang umaga, si Joel Suweng. Good morning po. Hi, good morning, Joel and Miss Wang. Good morning, and thank you for having me again. 251 record-breaking na raw po ang numbers nitong mga Chinese sasakyan ng vessel. Chinese dyan po sa area ho natin sa West Philippine Sea. Ano ang dating sa National Security Council nitong development na ito, Yusek? Continuous kasi ang monitoring natin, especially na ginagawa ng Armed Forces. Ang maganda naman dyan, nare-record talaga natin kung, kung ilan yun nandyan. And mga monitor na report ng Armed Forces ay nagiging parte sa ginagawang report naman ng ating Department of Foreign Affairs para sa kaukulang reklamo o complaint na i-issue uli. Ganun palaging gagawin natin, So Joel and Miss Wang. we just record, Yusek. Wala Yeah. We cannot do beyond that. wala tayong ano ba to, intensyon o anumang hakbang na gagawin para itaboy sila palabas sa ating exclusive economic zone. In a way kasi pag gano'n ng approach kasi natin magiging confrontational 'yon eh. Ayun naman ayaw naman natin mangyari 'yon kasi mag-escalate. So alam naman taong bayan na maliit ang ating puwersa. Tapos kung gagawin natin 'yon ay magkakaroon lang ng kinetic effect eh. Yun naman ang kabilin-bilinan na wag natin as much as possible i-maintain natin yung status quo, meaning kung ano yung level of tension, let it be that way. Wag na natin pataasin. Pero Para- yung ganun pong desisyon at postura ng gobyerno, naintindihan po namin, Yusek, yung posisyon ng gobyerno at alam natin yung weakness natin, hindi po ba? And whatever we lack pagdating po sa logistics. Kaya lang, pag ganun ang ating posisyon, di ba Joel, para bang pinamimigay na lang natin? O sige, pasok kayo kasi Actually, wala kami marami ibang yung magagawa. nagsasabi, ibigay na lang po natin kung hindi natin Kayang ipagtanggol. kaya ipagtanggol yung ating teritoryo. Hindi naman yung pagtatanggol, hindi naman yung physical na attribute na yung banggaan sa banggaan, an eye for an eye. Hindi naman ganoon yung natin. We still maintain the jurisdiction, sovereignty and sovereign rights over the area. We are, talagang we recognize yung talagang challenge facing us. Kaya yung sinasabi nating pinamigay, wala yon. Inisikat titing na pag-iisip, wala yon. No? Yun. There are a lot of ways to assert our, again, sabi ko kanina, assert our rights over the area. Marami pa pamamaraan yan. Ano nakikita niyong dahilan kung bakit dumadami ang bilang po nila diyan? I don't want you to second guess pero syempre I'm sure meron na tayong contingency plan kung anong balak. Baka may masamang balak kasi, 'di ba? Correct. At knowing the Chinese, mabilis silang makakapag-imbak Naman. na makakapag-reclaim ng teritoryo po diyan. Meron ba kayong nakikitang ganong senaryo, Yusek? Again, yung ginagawa nila kasi pinamumukaan kasi nila, they want to come up with a norm na kanila yon. Pero hindi naman natin papayagan dahil continuous pa rin ang ating gagawing pagpapatrolya, continuous pa rin ang ating mga maritime activities. Para naman on our part, para sabihin natin sa ating mga kababayan at sa ibang mga external audience natin na hindi natin pinapabayaan ito. At ang maganda naman doon, we have been, meron tayong active and continuous monitoring. Makikita naman natin kung meron talaga silang ginagawa. Ang ginagawa kasi nila yan, nag-aangkla sila dyan, pumipesto sila dyan.
So, yun pa lang, yung presensya pa lang nilang yan ay illegal na. So, yun ang nire-record natin. And they come and go eh. They come and go. Okay, so And, hindi ho natin papayagan na makapagtambak ho sila dyan. Tama ho ba, Yusek? Definitely. Pag Ano- may nangyaring ganun, siyempre, nasa contingency na namin yan, no? Hindi na namin pinasabihin. Pero these are part of the worst case scenario planning na ginagawa naman natin gobyerno. Ano pong ginagawa natin, Yusek, doon sa resulta ng monitoring natin? O halimbawa, ngayon nasa 251 na. May listahan kayo kung ano yung Navy ships dyan ng China, kung ano dyan ang militia ships ng China. What do we do with the list based sa ating monitoring? Unang-una, kung nalalaman natin yung mga nandun, nire-research natin, ano ba yung mga kapasidad nito? So, pag makikita natin na itong ganitong barko ang nandun, so somehow, we know kung ano yung kaya niyang gawin. So, kunyari, may nakita, mukhang dredger na ito. So, Yan. ibang usapan yon. Mhm. No, kung yung mga simpleng mga maritime militia na tipong mangingisda lang, Oo. kumbaga walang threat yun. No? Mhm. Ang threat lang doon, siyempre, nauubos yung natin. Hindi yung iba doon, dahil nag-aangkla sila, ganun karaming nag-aangkla, nasisira yung ating yung Mga corals natin. corals. Kaya yun naman ang yun ang dinodocument natin. Kasi the mere fact na yung corals ay nasisira diyan, ibang approach naman natin yan. Environmental complaint ang binibuild up natin. Unfortunately, So, habang napapabayaan po, Yusek, pag nasisira ang corals natin, it takes decades, even hundreds of years bago natin ma-recover yung yaman dagat natin. At yung pangangamkam nila, pagkuha nila ng maraming supply ng isda sa ating exclusive economic zones, Joel, threat yung sa ating national security. Why? Kasi food security ang pinag-uusapan po doon. You know. Correct. Tama yun. Kaya nga dun yung mga angulo na kumbaga it is a different battle plan, no. So yung kumbaga yung sinasabi natin na physical, bungguan, an eye for an eye, well, that's one area. Pero the other area here is fish and environmental yon. So kasi mas pag ito naipasa natin sa United Nations, mas parang mas malakas kasi ang stakeholder dito hindi lang naman sa region, is the whole world, kasi dito nag-spawn yung mga mga isda dito nangingitlog yung mga isda. Tapos nasisira yung kanyang mga spawning area. Yun na dine-develop natin. Pero masasabi niyo ba, Yusek, na nalalapit na tayo doon sa punto na kikilos ang gobyerno para magsampa ng panibagong kaso dahil nga nasisira lang ang ating environment, yung ating maritime, yung ating marine yaman dyan po sa ating mga exclusive economic zone? And actually, meron tayong approach din, hindi lang gobyerno natin. We are also working with some UN organizations kasi mas malakas yun eh. Tapos mga ibang bansa rin na kalyado natin, they're looking at that kasi alam nila pag yung physical na yung natin, maski sila mukhang ayaw din eh. No? Ayaw din nila magkaroon ng gulo dyan sa region. So we're coming up with other approaches, not physical, not confrontational, but rather more on, environmental degradation and things like that. Alright. Okay. May balita po, pupulungin niyo raw po yung mga mangingisda na pumapalaot sa West Philippine Sea. Ano bang plano po ng gobyerno para sa mga mangingisda po natin na patuloy pong hinahadlangan ng China na makapamuhay dyan po sa ating lugar? Actually, ginagawa na ngayon yon. Yung umiikot yung mga ibang sangay natin to explain sa ating mga different fisher folks in different areas na ganito nangyayari, tapos ganito ang suporta ng gobyerno na pwede ibigay nila. So isabihin, we're trying to encourage them na pumalaot lang kayo. Huwag kayong kasi pag di kayo papalaot, asan kami papasok? Kaya kunyari pumunta sila doon sa Bajo de Macelo, punta sila doon sa susupply namin kayo dyan, basta presence nyo ang kailangan namin doon. Huwag kayong matakot So yun ang mensahe
na ginagawa ng ating umiikot na team, especially ang ginagawa ni Commodore Tarila. Basta ang guarantee niyo po, Yusek, ay pag may pumalaot na basta may mangingisda sa ating loob ng teritoryo natin sa West Philippine Sea, meron silang security na mapapala sa gobyerno. Meron silang kasiguruhan na masisecure sila ng gobyerno. Yeah, definitely no. Tapos kung siyempre malalaman din naman namin na pag medyo alanganin tayo diyan, wag muna kayo mapalaot. At least kami rin also makapagbigay kami ng abiso. So hindi namin magagawa 'yun kung walang magpapalaot. So dapat talaga i-assert din nila yung kanilang yung rights dun sa area, yung tinatawag natin mga traditional fishing grounds. Okay. May bago tayong mga barko. Meron. Galing po sa Israel, tama ho ba, Yusek? Nagagamit naman natin to. Kailan ba natin to gagamitin? I-deliver na ho ba sa atin itong mga barkong ito? Yeah, actually meron kasing prosesyo ang ginagawa Philippine Navy pag may maganyan. Pag may bagong barko, hindi naman kagad i-deploy yan eh. Merong proseso na ginagawa para totally maging ready yung barko. Like for example, yung tao, siyempre May training pa. May training ang tao, no? Ma-acquaint doon sa facilities, tapos kung yung mga baril noon. So, hindi mo basta ipapadala doon sa tapos walang training. Wala yan, di ba? So, ibig dapat maging bihasa muna yung mga tao natin sa fire systems, sa equipment, and then when everything is ready, meron silang tinatawag na operational readiness evaluation. So, pag okay na yung ORE na yon, doon sila i-deploy. Yun. Okay. Ano po ang kakaiba sa mga barkong ito? Ano ang kanilang bagong teknolohiya? Yaring Israel ito, Weng. O kaya anong capacity nito? Ang tawag sa kanila fast interdiction craft. Ibig mas mabilis. Tapos ang kanilang firepower missile Missile ready pala yan, ano Talaga? ha? Oo. Wow. So Missile ibig capable. yun ang natin yun mga bago na mas maliit pero mas mabilis pero mas lethal, ika nga. Mas lethal. Alright. Okay, alright. Yusek, salamat sa oras. Sir, Mag-ingat ka, ha? Thank you. Thank you, Joel and Miss Weng. Good morning. Thank you po, no? Hilingan, walang pinoprotektahan.